employee phone number. So what we're going to do in this program, not literally, but what we're thinking about doing in this program is read the old data from the file, put that old data into the new data structure, and then add a phone number, add zeros or whatever, or maybe even manually do it. I don't know. But some way that you're going to actually fix the problem of the original design. You're going to be converting the data file from only having 4 fields, which is employee ID, name, first name, last name, and zip, to have, what is it, 7 Balik ko lang ito. Naka-record naman, pwede nilang balikan, no? Para matapos natin yung naka-assign sa atin. Dahil, although na halos lahat dito, medyo nagamit nyo na, no? So, pasadahan lang natin. So, yung module 2, this is the part of so, yung module 2, tama ba yung screen ko? This is more of the part of COBOL na concentrated yung instruction. So, if we talk of instruction, yan po yung pinaka nagbibigay ng mga gagawin. Ayan, gagawin ng inyong program. No? So dito sa module 4, yan natin. Okay. Okay, ano ko lang yung share screen. Share. Ayan. So, okay. Naka-full share naman ako. So, dito sa module 4, it covers instruction dito na pwede nyong magamit for procedure division. So, yung procedure division, like we have discussed previous, no, sa ating midterm, ay nako dumulas, midterm class. Dali na. Karoon lang ako ng problema sa aking screen. Yung aking mga mole. Ay, isang mole ko. Isang mole. Okay. Ay, bakit meron kayong 4:45 na class? Eh, meron akong 4:30. Ano nangyari? Nag-extend yung teacher. Okay, fine. Mole. Mole. Yan. Dumulas eh. Okay. So, nag-extend yung teacher. Okay. Dumulas yung laptop ko. Nalaglag yung mga Molly ko. Kilala niyo ba si Molly? Ayan. Okay. So, si astronaut na Molly. Yeah, like I was saying, no? Kasi, meron tayong mga kailangang tapusin dito sa ating, yan, nice ko lang yung aking screen. So,
like I said, dito sa procedure division na andito yung syntax, no? Which is how your program are given instruction. So, puro ito lahat instruction. So, ayan. Para magkaroon ng sense, no? May direction yung inyong mga gagawin na code sa COBOL. Ayan. So, nag-start siya ng unang, syempre, meron kang open statement. So, yan po yung mga unang instruction na ginagamit, no? So, an open statement, that is basically opening, no? Opening whatever is being opened, no? Like, probably a file, ayan, or program na ililink, no? So, yan yung ano niya, no? So, under kay open, syempre, pag may open, meron kang input. So, meron kang output. Ayan. So, ano pa yung meron sa open? Pwede ka rin mag-extend. Ayan. So, meron tayong mga sample dito, no? So, using the same, no? The same yung student file record. Ayan, merong open input file, open output. So, ito yung unang instruction, no? So, pagka naglagay po tayo ng instruction para ma-move yung mga gagawin natin, no? So, yan yung kaunahan, no? So, we use open. So, aside from open, naandyan din yung read. That's another read. Reading, as you can see, it basically read the file name, no? And then meron siyang instruction na katulad nito at the end. Okay, so hanggang dulo babasahin niya, no? So that is what it means. Okay, so another instruction ay yung move, which yung i-share ko na video sa inyo kanina, no? So yung move. Yung move statement, literally, nagmo-move siya. No? Minumove niya yung data. So, syempre, kung magmo-move ka ng data, you have to identify kung ano yung i-move mo. Tapos, pag move nun, ano kapalit? Ayan. So, ito po yung isang sample ng instruction. So, si move, ginamit na instruction, si one, kanino? Kay EOF. No? So, ito yung mga values na kung saan pupunta, no? Ayan. Ito yung variable kung saan pupunta si 1. Ayan. Move Y to option. So, probably, yung Y ay may ibig sabihin, no? Kasi ginawa siyang option. Pwedeng yes, pwedeng no. And then, yung move 20 to counter. Probably, pagdating ng 20, may instruction na susunod. No? So, yan yung move. Meron ditong doon sa page 59, instruction ng pag-move ng paggamit ng instruction na move statement. Kaya pala wala pa kayo kasi kalalabas lang doon sa sa page 2. Okay. Minsan ganyan yung sitwasyon pag ako naman, no? Pero ako kasi meron akong net. Baliktad tayo. Ganyan akong sitwasyon sa inyo dati. Okay. So, ito po yung mga instruction na dapat sinusunod pag nag-move tayo ng statement. Non-numeric literals or data values may not be moved to alphabetic fields. No? So, pag nag-move daw tayo ng mga data, kailangan, kung halimbawang numeric din siya. No? Hindi tayo pwedeng mag-move ng alphabetic to numeral kasi hindi pareho ang composition. So, vis-a-vis, no, dapat pareho yung data. Ayan. So, that's the first one. So, data may move from non-numeric field to a numeric field only if the non-numeric field contains a valid integer. Now, pwede raw namang mag-move ka
ng non-numeric sa isang field na alphanumeric. No? Ibig sabihin, meron dong representing. No? Kasi alphanumeric, may portion siya na numeric. No? So, ganun pa din, no? Hindi ka pwedeng mag-move kung wala naman siyang pwedeng kapareho. Ayan. So, the concept there is the similarity of the file. Kahit magkahalo yung dalawa, at least meron siyang pwedeng kapareho. Number 4, when receiving a field in a non-numeric, the value moved to its left justified in the field. This means the first character is placed on the first position. So, dun siya sa first position, no? Pagka nag-move, no? Kumbaga parang inusod niya yung iba, no? Yan yung magiging position niya. When receiving field in numeric, the data will be aligned at the decimal point. So, kung meron siyang fewer digits in the size of the field, zeros will be added. No? So, ayan. So, kung ang numeric field, no, meron siyang siguro maganda to kung halimbawang naka-declare na talaga siya, decimal. So, kung yan ay parang real number lang, no? Paglipat dun sa decimal lang mangyayari. Yan. Tapos yung number 3, I forgot to read, non-numeric literals or data values may not be moved to numeric data fields. Ayan. So yung mga literals, hindi siya mamumove. Okay, so hindi siya mamumove kasi alam niyo naman yung literals. Yung literals kasi, yan ay constant. So, meron tayong sample ng mga literals na constant, no? So, hindi siya talaga pwedeng ma-move, no? Ayan. So, kung babalikan nyo yung mga literals natin, ito yung ating mga constant literals. Balikan nyo lang dun sa meron siyang parang pinaka-table literals. Constant literals. Ang banda yun. Lang natin. Kasi na to yung mga procedures, no? Okay. Ayan, okay. So, ito mga to, no? So, hindi mo siya pwedeng, no? Kasi, hindi sila bagay. Tsaka hindi siya talaga movable, no? Okay, balik tayo dito. So, yun yung rules para sa move, no? Paano ka mag-move ng yung instruction para sa movement, no, ng mga values, no? Mga data, no? So, ang pinaka-majority lang na dapat tandaan natin dyan, dapat pareho sila. Yan yung pinaka-rule dyan. At saka yung, kung ano yung nasa unahan, yun yung i-occupy nung na-move. Next. Aside from move, meron din tayong write. So, yung write statement, ito, write statement. Ang function ng write statement ay magsulat ng record dun sa output file, no? So, in essence, pareho rin yan ng no, pag naglagay ka, no? Naglagay ka ng data. No? So, ibig sabihin, magsusulat ka dito, no? So, the data field out of record name, ayan, yung output record name, must be the same as the declared dun sa file section. Kasi nga, naglagay ka ng write statement para dun sa no, ayan, output record name. Okay. Kasi dun sa file section, kinocall yan, no? Ang file section, alam nyo naman na saan yan.
configuration, no? Doon sa configuration division. So that's one of the section. Okay, so kailangan naka-declare siya, no? So bago mo i-write, no? Kailangan nakalagay na doon, no? Doon sa file section. Pero that is true kung yung record na yan ay katulad nito, employee record. Ibig sabihin, maglalagay ka ng magra-write ka dun sa loob ng employee record. So, kaya importante talaga na na-call mo na yun sa file section. No? Again, yan ay nasa configuration section. Ay, mali. Nasa working storage naman. Sorry, data division. Ayan, sorry, data division. I stand corrected. Okay, so anything po na maglalagay kayo or magra-write kayo ng statement on a certain file, katulad nito, output record name. Kailangan yung file na yon, syempre mahirap naman mag-write ka dun sa record kung hindi naman siya naka-declare sa file section. So, yun lang naman sa akin. Next, ito pang isang statement, yung close. So, yung close, normally sa dulo yan, no? It actually closes the file, no? And once you use the close statement, no, it no longer made the file available, no? Kasi nga close mo. Ayan. So, yung close statement, pwede rin siyang stop. Ayan. So, marami siyang pwedeng maging, so usually sa dulo nga yan dito. So, stop, stop run, yan. So, yan yung mga ginagamit. Yan. Ending, no? Kung di ka gumamit ng close, pwede namang stop. No? So, it basically ends, no? Ends the processing, no? Next, pwede rin tayong arithmetic, no, sa statements. So, pwede tayong mag-add, pwede tayong mag-subtract, okay? Pwede tayong mag-divide, pwedeng mag-multiply. Ayan, yung apat, no? Apat na arithmetic. Sa COBOL, pwede nyong gamitin yung symbol or pwede rin gamitin mismo yung words, no? So, pero pag nag-start ka na ng puro words, ayan, katulad nito. Simulan natin sa add. Ayan, yung add. Dapat, dire-diretso yun, no? So, hindi pwedeng magkahalo, no? So, meron tayo ditong rules pag nag-a-add. The contents of the first data field that are to be added are contents in the last data field. Okay, so, yan. Content to content. The result always stored in the last data field. So, pagka halimbawa ito, in-add mo siya dun sa 100, halimbawa, add to record counter. Ayan, 1. So, yung last data field, dun siya mapupunta. No? Ayan. So, halimbawa, gumamit ka ng add. Ito namang add 1 to counter. Hindi ito hindi ito arithmetic. Kasi naglagay ka ng pero pwede rin arithmetic. Yan. So, kasi nilipat parang nag-add ka lang no, ng counter. No? Add 100 to salary. Ayan. So, dun sa salary, pwede kang, ang sunod doon, pwede mo siyang i-total. Ayan. Yung dulo yun, no? Ayan. So, next. Ito tayo dun sa rule, no, ng adding. Any number data fields may be listed in an add statement. They will be added to the last data field. Ayan. The last data field must be large enough to hold the sum. Pag-declare mo kasi ng value, okay, so halimbawa,
doon sa yung working storage section, teka, lipat natin. Stop sharing. Share natin yung bilang screen. Ayan. Okay. So, nag-add ka. Teka. Okay. So, nag-add ka dun sa rule na number 4, no? Ito, rule number 4. Halimbawa, dito sa sum, ayan. So, sum, yung line 12. No? Ayan. Okay. So, W sum, ang value na nakalagay ay 9, no? So, ang sinasabi lang dito, kung halimbawang nag-add ka ng last data, dapat it can hold the sum. So, kung yan ay 8, ilang bang values ang 8? 100. So, yung tatlo ay 100,000. Yung 8, tama no? 100,000. Tapos yung dalawa, billion. Tama, billion, no? So, sa billion yung 8 figures. So, dapat, kaya niyang i-accommodate yung value. Ayan. Yun lang yung sinasabi doon, no? So, wag po tayong maglilipat ng hindi swak doon sa kayang i-hold nung data field, no? Katulad dito. Ayan. Ganon. The numeric literals, number 5 na rule, may be used to add statements. So, however, the sum must be stored in the data field. The last item in the add statement must be a data field. So, data field to data field, no? Numeral literals to numeral literals, no? So, ayan, dapat pareho lang. All data fields that take part in calculation must be numeric and may have an S or V, no? The data field holds result to numerically edited field, no? So, ayan. Ang sinasabi lang dito, pagka yung buong data, kinalculate mo, at dapat pare-pareho sila. No? Para hindi masyadong, confusing. No? So, ang tanong is, ma'am, halimbawa, naka-numeric. Alphanumeric, tapos alphanumeric. Pwede bang magano ng alphanumeric sa adding? Siyempre, hindi. No? Pwede ka sigurong mag-add ng 1 dun sa counter. Pero hindi siya yung mismong no? Dapat numeric to numeric. Hindi pwedeng magkahalo. Ayan. Kasi may nagbibilang yan eh. Mahirap namang magbilang ng hindi pareho. Next. Ito yung isa pang pwede nating magawa sa arithmetic, yung subtraction. Siyempre, pag sinabi mong subtraction, nagde-deduct ka. No? Ayan. So, deductions yan. Tapos, okay. So, ilipat ko lang yung ating balik ko dito sa kasi pinakita ko yung kanina. Values to values. Higher screen. Share. Okay. Balik. So, dito sa subtraction, meron ba siyang rules? So, again, pag po nag-arithmetic tayo, pwede po tayong gumamit ng mismong symbol or yung mismong words, no? Wala siyang difference. Pero pag nagsimula ka ng symbol, dapat symbol na siya, no? Dire-diretso. Hindi ko pa nasubukan kung pwedeng magkahalo, no? Ayan. Kaya hindi ko masabi kung nagkaroon pa ng problema yung logic. But anyway, mas maganda kung ano nasimulan mo, yun na ituloy mo na lang. So dito naman, sa page 62, yung rules for subtracting. No? Contents on the first data field are subtracted from the content of the last data field. Kung saan mo siya i-deduct. No? The result is always stored in the last data field. Pareho pa rin. No? Any number of the data fields may be subtracted from the last data field. Basta number, no?
As with add, numeric literals may be used to subtract statement. However, the result must be stored in the data field. Again, yung last, no? So, pareho lang siya. Next. So, this is another thing you can do, multiply. So, multiply, no? That is, naghahanap ka ng product as an output, no? So, product. Multiply statement multiplies the contents of two data fields. Ayan. So, ano naman yung rules sa multiplication? The contents of two data fields are multiplied together. Ayan. So, halimbawa, yung values ng kinol mo yung values halimbawa ng variable, no? Variable nitong pick. Yan. Yung mga values. Okay. Naka 10. Okay. So, this would be 3. Ayan, 10. 10 times 10 times 10. No? So, 150. Ito na yung ano niya, after execution. Okay. So, the rules in multiplication, no, the result is always stored in the second data field. Yan. A multiply statement can involve only two data fields. Dalawa lang. No? Care must be taken to ensure that pick clause on the data field where the result of the multiplication will be stored large enough to hold the result. Ayan. So, ganun din yung ipinakita ko kanina. No? So, yung variable na nag-hold kung saan yung last, no? Ng pag-check ng values ng dalawa na i-multiply, kailangan kaya niyang i-hold, no? Kasi pag multiplication, malaki yan. So, you ensure that the variable can hold, no? And as with the subtract statement, literals are allowed in the multiply, no? It is stored in the last data field. Okay. So, ganun din, no? So, doon naman sa divide, ayan, divide naman, no? So, definitely, naghahati-hati ka niyan, no? So, divide statement contains, contents one data field by the contents of another data field. So, meron kang isasama, no? Kay divide, no? Si divide, para makapag-divide ka, gagamit ka ng by. Or, ito pa isa, into. Ayan. So, divide 10 into avenue. Divide avenue by 10. Probably average ito, no? So, kinol mo mismo yung value, yung variable na dineclare mo na average. Ayan. So, medyo marami ito, no? Kailangan nakadeclare na yung, may output na yung average. Sales. So, meron kang partner kay divide, no? Ganon din kay multiply. Ayan, meron din siyang by nakasama. Si subtract ba meron? Okay. Si subtract ang gamit niya from. Si add, anong add niya? 2. 2 naman ang kasama niya, no? So, yan yung mga kasama. Okay. So, balik tayo kay divide. So, pwedeng into, pwedeng by. Yan naman yun, no? Next. Tingnan natin yung rules para kay divide. There are two formats for divide statement, divide by and divide into. So, divide by, ginagamit siya for the first data field in the dividend and the second is a divisor. Yung, yan yung sa divide by. Sa divide into, ginagamit siya if the divisor and the second is the dividend. So, yung isa divisor, gamit ka divide by. Pagka dividend, no, divide into. Ayan. So, regardless of which format is used, quotient
yan yung ating output ng division, is always placed in the dividend field, no? Ayan. So, siya yung magkokolekta. The divisor may be numeric literal. So, but dividend must always be a numeric data field. Okay. So, syempre naman, mahirap namang numeric literal, no? Dapat numeric data field talaga yung kasi siya yung pinaka-output. Okay, so yan po yung arithmetic, no, ng mga statement, yung apat, no? Okay. Next is giving clause. Ayan. So yung giving clause, pwede siyang magamit dun sa arithmetic statement. Okay. So, in the form of giving clause. Ayan. So, yung giving clause, it is used when the statements is a result of a calculation, no? Dun sa data field, no, na giving clause. So, kung meron kang calculation na ginagawa, pwede mong gamitin yung giving clause. So, yung giving clause, ito yung sample niya, no? Ang ginamit niya dito, sabi nga, no, kasi yung giving clause pwede mong gamitin pagka meron kang ginagawang arithmetic statement. So, yung apat, no? So, ito yung sample natin. Add data field 1, data field 2, up to data field n, no? So, depende kung ano naka-declare, no? So, hanggang saan. And then, giving data field to x, no? So, ibig sabihin, siya yung magka-calculate ng total, no? Ano yung ending dun sa data field x. Dito sa format na to, the contents of data field 1, data field 2 are added to the result in the last data field x. Ayan. So, yan yung code na to, no? Ayan, yung sample code na yan. Ito pa isa, add quiz 1, quiz 2, giving total dun sa total quiz. So, pag pinagsama mo itong dalawa na to, magkakaroon ka ng giving na total. So, maganda to pagka meron kayong mga tinototal. Same rules apply dun sa subtraction. Ayan. So, ganun din. Same concept. Kaya lang subtraction siya. Multiply, ganun din, no? Siya yung pinaka nagko-collate. Kasi dito, pwede mong i-multiply. Dalawang item lang, dalawang item. Hanggang dalawa lang sila. I mean, dalawang variable. Okay. Rounded clause. Ayan. So, yung rounded, simply put, yung data field dito sa rounded clause, the digits, when it is decimal, tinatrancate niya yung data. No? Common yan dun sa mga multiplication. So, pag trinancate niya, ibig sabihin, halimbawa, 12.5. Ayan, 5. No? So, pag nag-rounded ka, output mo, magiging 13. Ayan, gano'n. Pero decimal pa rin, 0.0. Ito namang remainder clause, it is storing a remainder sa division. So, ito yung pinaka-dot na decimal, no? Doon sa remainder clause. Ang purpose niya is para makita yung remainder, no? So, the divide statement must use giving clause para may pakita yung remainder. Katulad nito, divide data field 1 by data field 2, and then si by giving data field 3. Tapos, remainder yung data field 4. So, yung remainder, yung clause na yan, magagamit mo yan, syempre, tamba. Syempre sa division lang. Yan lang naman yung may remainder. Okay, next. On-size error clause. Yung on-size
error clause, it is an imperative statement. When the data field is not large enough to hold digits to the left of the decimal points without any decimal point, on-size error clause is used. In this clause, it is not used in situation where insufficient size problem occur. Digits are truncated from the left, which greatly affects the stored value. Okay, so yung on-size, hindi po siya ginagamit para dun sa mga insufficient size problem, no? Hindi siya yung solusyon. Siya po ay ginagamit, tinatrancate niya, no, yung value, no, para mag-swak, no, dun sa ano, no, ayan, on-size error. So, multiply sales rate by giving commission. On-size error, move 1 to error SW. So, kinokolate niya yan, no? Para pwedeng balikan. So, next is yung compute statement. So, yung compute statement, it is used to determine the value of arithmetic expression. So, compute data field equals arithmetic expression. So, nag-ano ka dyan, no? Nag-compute ka. Pag ginamit mo si compute, syempre, katulad nito, example, ano i-compute mo? Total grade. So, ano yung values para makuha mo si total grade? Ayan. Si total grade, makukuha mo pag pinagsama mo si grade 1 at saka si grade 2. No? Doon sa dalawang grade. No? So, basta ang importante dito, i-emphasize mo ano yung value para makuha mo yung computation ng data field. No? Ayan. Okay. So, ito ng sample natin, yung compute net sales. So, para makuha mo yung net sales, that would be gross sales minus expenses. Ayan. So, pag ginamit mo si compute, syempre, kailangan mong i-determine kung ano ang mga values na nag-e-encompass doon sa computation na gagawin. No? Okay. So, the rules for order of arithmetic operation, anything in parentheses is calculated first. So, ayan. Mauuna yan, no? Okay. Paano man pagka marami? Katulad nito, dalawa. Kung sino yung nasa first, no? Yan yung uunahin. Unahin mo na si hourly rate, tapos susunod, hahanapin mo si number of hours, no? Saka mo titingnan, saka mo multiply. Ayan. So, ito yung symbol ng multiplication, no? Asterisk. Para makompute yung salary. So, unang kinompute yung hourly rate times 40. Ayan. Susunod si number of hours minus 4. Tapos, pag meron ng values yung dalawa, i-multiply mo kay OT rate. So, nauuna yung nasa parentheses. Exponentiation, multiplication, and division, and subtraction, and addition. No? Ito po yung order. No? So, sunod si exponentiation, tapos si multiplication, tapos si division. So, pagka meron po tayong sa isang statement na co-computed, no? So medyo mahaba, no? Kompleto sila. Ang operation po ay left to right, no? Left to right. So mauna ito dahil naka-parenthesis. Pero kailangan tingnan muna. So tingnan muna. So ang mauuna ay yung exponent. Ayan. Pagkatapos mo tingnan yung naka-parenthesis, no? Susunod mo, kung merong naka-exponent, susunod mo yung naka-exponent. Tapos susunod mo yung multiplication, tapos susunod mo division, tapos addition, tapos subtraction. Or, kung halimbawang nandyan sila lahat, wala yung parenthesis, okay, so ibig sabihin yung i-compute merong exponentiation. Uunahin mo sa exponentiation. Okay. So, saka mo isusunod si multiplication, saka si division,
saka si addition, dulo si subtraction. Ayan. Okay, so yan po yung ating pag-perform ng arithmetic operation. Ayan. Okay, next. Condition statements. Condition statements are special group. No? So, pagdating sa condition, andyan na po yung ating if. If, else. Ayan. So, meron kang gagawa ng Boolean, no? Boolean instruction, no? So, katulad nito, if statement is a kind of condition statement that compares two values. So, meron kang kino-compare na dalawang values para ma-execute, no? I-execute mo, katulad nito, may sample tayo. If the condition, no? Ito pala, if grade is greater than 74, move to pass. No? So, pag mas taas sa 74, passing. Greater. No? Pag less than, ayan, so, pwede nating palitan. Pag ginawang less than yung ating symbol dito, ayan, siya naman ay failed. No? So, pwede. And then, ito naman yung format ng if-else. So, meron tayong if, and then else, and then statement, next, statement, ayan. So, ganun siya. Ito yung sample natin. If transcode is equal to D, add amount to balance. Else, subtract amount from balance. Ayan. So, simple lang to, no? So, relation condition, ito po yung mga pwede nating magamit na mga relational operators na pwede mong isama kay kay if, ayan. Dun sa mga if statement, if yung value is equal to, if yung value is not equal to, so, ang symbol po natin ng equal ay equal sign. Is not equal, pwede po tayong maglagay ng not, no? Yung not, tas katabi, di equal. Ayan. Is less than, so yung less than na symbol, is not less than, so may not tayo dito. Okay. Is greater than, ayan, yung greater than na symbol. Is not greater, ayan, may not dito, tapos yung greater na ano. Is not greater than or equal. Ito yung greater or equal. Is less than, no? So, bakit minsan pwedeng not tapos equal, no? Kasi i-evaluate mo, no? So, pag in-evaluate mo, isasalang mo dun sa dalawang values. Saan ba siya papasok? Doon ba siya sa not o doon siya sa equal? No? Ito, dinagdagan natin. Siya ba ay less than equal or greater than equal? So, ito yung pinaka-condition, no? Ayan. So, yan yung mga pwede nating magamit, no? Na pwedeng i-partner kay is. So, general format, equal to, not less, greater than. Ayan. So, yan po yung pwede nating maging format, no? Okay. Next, class conditions. So, sa class conditions, COBOL can test the class type of a data field to determine whether the contents are numeric or non-numeric. So, ayan. So, pwede kang tingnan yung class, no? Okay. So, ano bang klase yung mga class natin? So, meron tayong numeric, meron tayong non-numeric, at meron tayong alphabetic. Alphanumeric. Ayan. So, pwede mong i-check kung siya ba ay anong klase siya ng class. No? So, using class conditions.
So, if data field 1, not numeric, so yung mga dineclare yung variables, i-check niya. Next, sign conditions. Doon sa sign conditions, chine-check naman yung signs, no? Okay, ano ba yung pwede mong magamit na sign, no? Ayan, negative, positive, zero, so, equal, or equal to, so, yung mga sign, no? I-check na naman. So, yung mga sign condition na yan, pang-verify yan if alimbawang ginagawa talaga yung computation na inilagay mo para best practice din naman, no? Para pang-verify. Condition names. Okay. Condition names. Dun sa condition names, it can be defined as names assigned. Okay. This is done through the work on the working storage. Okay. Mali lang spelling yan. Working storage section. Using level 88. Ayan. So, yung level 88, yan po ay naka-define na condition dun sa ating ano. So, yung 88, ayan, may nakalagay 88. Ang value niya ay y or yan yung pinaka-condition, no? Pag no more data, ang ilalagay niya ay yes. Pag more data, ang value niya ay end. Siya po yung 88, no? Dun sa ating end of OD file, no? So, yung level 88 entries are condition names, no? The first condition name, no more data, is true. No? So, pag true siya, ito yung ginagamit na pang-condition yung 88. Ayan. So, once it is defined, both condition names can be used in the procedure division of a program. Okay. Tira yung upuan ko. Hindi makapaupo ng maayos. Okay. Logical operators. So, yung logical operators, yan po ay yung ating and, or, at saka not. Ayan. So, dun sa compound condition ng mga statement natin, pwede yan nating i-evaluate using logical operators. Tapos meron tayo dyang logical conditions, and conditions can always be evaluated by true or false. Ayan. So, katulad nito, yung sample natin. If condition 1, and, or not, and then condition 2. Okay. So, pareho rin po ito pagdating dun sa same rules sa programming, no? Pag and, ibig sabihin, kailangan yung dalawa na yon, no? Nag-e-exist yung dalawa na yon, yung dalawang condition. Pagka or, either dun sa dalawang condition pwede. Pag not, as in not talaga. Okay. So, kung familiar kayo dun sa and at saka or. And kasi is more strict, no? Kasi it has to be those two, no? Those two values. Else, hindi pwede. Ayan. So, yung or naman, either dun sa dalawa. Ayan. Okay. Same rules dun sa programming. Rules for evaluating multiple logical operators. So, ito yung mga rules natin. Logical operators within parentheses, from inner parentheses to outer parentheses. So, yun yung kanilang within the parentheses. No? Inner to outer. Ito yung sinong mauuna. Ayan. Logical operator not. And the logical operator and the logical operator or. Ayan. So, yan po yung mga ginagamit. Okay. So, pang-verify. No? Next, perform statement.
Yung perform statement, it is a statement that transfer program control to a specific program. So, nagta-transfer siya ng control dun sa next, no? This statement is one of the most powerful and widely used in COBOL statement. So from transferring control to the specific paragraph, the paragraph executes all statement in the paragraph, then returns a statement. Okay, so yan po yung perform. So meron akong sample dito na ilipat ko lang ulit, no? Para dito tayo sa code na andito yung perform statement. Share. Okay. So, ito yung perform. Ayan. Yung ating instruction na perform. So, anong ipa-perform niya? Magba-vary dun sa WS count from 1 by 1 until dun sa W statement is equal to 0. Ayan. So, nagbigay siya ng instruction. No? Ito yung isang buong susundin niya. So, saan nag-transfer? So, si perform, nag-transfer siya mula dito kay WS count hanggang dito kay WS step. Si WS count, ayan, meron siyang peak value na 9. Ayan. And then, si WS step number, meron din siyang peak value na 9. No? So, yeah, nalipat siya. No? Yan yung ginagawa ni perform. Okay, balik tayo dito. Okay, lipat ko na lang dito. So, yun yung perform. So, dun sa perform, meron tayong unconditional, conditional. Meron pa ba iba? Ayan, yung dalawa, no? Okay, dun sa conditional, unconditional, parang ano lang ito. Unconditional statement ng perform in which the specified action is taken. The format of the simplest unconditional perform statement, ayan, katulad nito, ito sample natin, no? Perform BSITRTN. Marami siyang perform. So, naglagay na siya ng statement na nakaspecify na yung action, no? Sinong nagpe-perform? Si BSITRTN. Okay. Perform BSCN. Ayan. Tapos move student. So, ayan. Okay. So, gumamit din siya ng move. Okay. So, the two paragraphs, yung dalawa, no? Ayan. It will be executed immediately, no? So, walang condition, no? Ayan. Executed siya agad. Okay. And then, the first perform statement transfer control to BSITRTN. So, ito yon. Dito nilipat. Okay. Di ba kasi meron siyang lipatan na nangyayari doon sa next. Tapos, yun namang bukod doon sa, ano ba may mga pinagagamit nila dito? So, doon sa unconditional, meron kang, ang importante lang dito, yung present yung pinaka-lilipatan niya, no? Ito, perform, tapos merong times. Okay. Ang times, number, ilang beses, no? Yan yun, no? Tapos, true. Okay. So, meron siyang true. Perform, paragraph 9.1, true paragraph. So, that's another partner ng perform. Dito sa example natin, ang ginamit ay from. Yan. Ito, from. True. So, pwedeng, dalawa yung ginamit na, na true. Yung mahaba at pwede rin maiksi. Nababasa yan ni COBOL. Okay. So, yun yung mga partner. Pag conditional naman,
So ito yung another part ng perform statement. No? The statement in which the specified action may or may not be taken depending on the result of the stated condition. So, syempre meron kang inilagay na condition, no? Katulad nito. So, perform BSCS true, BS3N, and then end. Ayan. So, pag na-perform mo na yan, sunod uli. Meron kang condition kasi dito, no? Yung EOSF, it should be equal to 1. So, the action, specified action may or may not be taken depending on the result of the stated condition. So, meron siyang stated condition. Di katulad nun sa unconditional, outright, no? Walang masyadong condition. Perform mo lang. Ayun. Ito, meron kang conditions, no? May kaakibat siyang condition. Tulad nito, no? RTN, end. Yung end. Tapos ito, EOF equal to 1. Ayan. So, meron siyang meron siyang mga nakaakibat na condition. Okay. Rules for defining a table using subscript. So, nasaan yung subscript? Ito, table performing, table handling, no? So, dun sa table handling, labing tatlo, tumami tayo. Kanina 10. Okay. Dun sa table handling, a table is a sequence of data values grouped together in a common name. So, parang column, no? Each data item of the table is referred to as an element. So, dun sa table, dun sa bawat item, ang tawag po doon, isang item ay element. So, elements in a table access using table name is a subscript. Ayan, meron tayong mga subscript dyan, which references a specific table element. Okay. So, maganda ito pagka meron kang specific na gustong i-call within the table. So, gagamitan mo ngayon ng subscript para nakaspecify or yung mismong element. Ayan. So, the elements in a table are accessed using common table name and a subscript, which references specific table element. Ayan. So, para may reference. So, parang katulad din sa database. Pwede mo siyang i-call. Pwede ka rin sigurong mag-insert, no? Ayan. Okay. So, table name subscript. It is followed at least one blank space and a left parenthesis. The subscript to the right parentheses are defined using occurs. Ayan. Yung occurs clause. Okay. This clause appears with the data name and the file section in the working storage of the data division. Ayan. So, nag-o-occur siya kasi kinol mo yung probably data doon sa file, no? Ayan. So, occurs clause. So, data field occurs and then yung integer times. Yung times kung ilang beses. The data field is the name of the table. The integer values of the values define the size or the number of the elements of the table. The integer indicates the range of subscripts that can be used with this table and must be greater than 0. Ayan. Okay. So, rules in defining a table and using subscript. Ito naman, no? So, the integer value in the occurs clause indicates the number of elements. It cannot be 0. Hindi raw pwedeng mag-0. So, the subscript range is from 1 through a given value. So, doon siya mag-i-start sa 1. No? Parang kay array nag-i-start sa 0. Ito hindi. No? Kailangan 1. No? Hindi siya pwedeng mag-0. The pick clause must appear at the elementary data field. Although the occurs clause can appear either at the elementary or group level. Ayan. So, kailangan
may values na, no? The subscript must follow the table name and place in parentheses. Okay. So, kailangan nakalagay daw siya sa parentheses. Meron ba sample dito? Katulad nito, nakalagay sa parentheses. Okay. The subscript must be within the range of the table. The subscript must be an integer. It can either be constant or numeric data field. If the data field uses a subscript, the data field must be defined in the working storage section or file section. So, kailangan naka-declare siya, no? Yan. Kasi may pinanggagalingan na data. So, para ma-call mo siya, kailangan naka-declare mo na doon sa data division, whether that is dun sa working storage or dun sa file section. Table in COBOL. So, in COBOL, one-dimensional array or multi-dimensional array that holds similar data items of fixed number elements. So, yung table po natin, pwede po tayong mag-hold ng one-dimensional array or multi-dimensional. Basta po yung number ng elements pare-pareho, no? Ang ginagamit ay perform statements. Hindi po ko nalanggap. Perform statement with varying option in a statement used to execute a specified paragraph repeatedly with values of the subscript or index. Execution of the statement proceed as follows. Ayan. So, move the initial value to the data field and then determine whether the value is true. Ayan. So, meron tayong true or false dito, no? Pag hindi, edi exit. Pero pag next na, no? If the condition is true, execute the statement following and then perform the statement. If the condition is false, execute the paragraph name. No? Add the increment to add data field. Go to step 2. So, ayan, nakaganon. Increase data field, no? So, nag-increment ka ng value. So, ito yung sample. Okay. Perform statement will execute since the conditional perform statement with the varying option of the data field will be first initialized and be compared with the limit value. So yung limit value, if the condition is false, specified paragraph will be executed and control the same calling statement in the data field incremental of the specified same statement and again compared to the limit value. Again, ano po ito, no? Pagka, ang importante po dito, maliwanag po yung ating mga variables na nagpe-perform either ng computation or conditional statement na kung saan pinag-ano sila, no? Tinitingnan yung depende sa sa condition, no? Nagbe-verify, no? Kasi nga yun yung ginagamit pagka nag-ano tayo ng conditional statement, no? Ayan. So, ito yung ating pagkakasunod-sunod ng code dito sa statement na to. Ayan. Ito siya. No? Move initial value to data field. Move initial value to data field 2. And then, pagka meron kang tinanong, yes or no. Okay. Pagka exit form, no? Punta ka sa data field 2. No, yes, move initial value to data field 2. And then, pag no, execute specified paragraph. And then, add value to So, nakita nyo, no? Pang-evaluate siya, no? Lalo't meron kayong iniisip na transaction. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng conditional statements at yung iba pa katulad ni perform. Next, display and accept. So, dun sa display, basically parang print. Ayan, yung concept ng print. No?
So, ipidi-display niya lang yung data na i-output, no? So, again, pagka nag-display ka, dapat naka-declare dun sa, dun sa storage, working storage section or file section. This is a procedure dun sa loob ng procedure division na kung saan you are required data on output device. Identifier is anyone declared in a variable of program. Ayan. So, pag may i-display po tayo, make sure nag-i-exist siya doon sa loob, no? Siyempre, mahirap naman mag-display ng kung hindi siya nag-i-exist, no? Pag numerals, katulad nito, nag-a-add lang naman, naghahanap ng average. So, make sure yung i-average mo nag-i-exist. Yan, i-display niya lang yung average. So, anong una niyang display dito? Yung display niya yung grade. Tapos, nag-average siya. Okay. Ano to ha? Kung gagamitin nyo yung display, make sure before that, nagkaroon na kayo ng computation ng average. Ito kasi parang, okay, nangyari na yung computation sa taas, nag-perform ka na. So ngayon, i-display mo na yung average. So ito kasi, kinukall mo na, nag-e-exist na yung average grade. No? So, before that statement, meron ka nang nagawang para ma-compute yung average grade. So, hindi ka nagko-compute dito. No? Kasi i-display mo lang naman talaga kung ano yung naandun sa loob ng variable na kinol mo. Tulad nito si average. Accept statement is in COBOL, request actual data from the keyboard. So, ito para siyang container. No? So, nagtatanggap siya. So, ina-accept niya lang yung identifier. Okay. I guess maganda to pagka halimbawang nagko-collate ka. Pwede mong gamitin yung accept. Yan. Tapos, pag nakolekta mo na, pwede mo nang i-manipulate yung natanggap mo, no? In-accept mo. Ayan. So, ito sample. Okay, so assessment. Activities. Ayan. Ito na yung dulo ng module 2. Assessment. Okay. Saan na lang natin gawin yan? Output layout. Tingnan natin. Itong gagawin dito. So, unahin natin itong 1. Activities and assessment. Given the output of the following, which are going to be inputted by the user. Input, output, layout. Okay. Ano yung required? Based on the input data, compute and display the total gross. Okay. So, meron tayong computation dito, magko-code, no? I-code natin. Tapos, okay, ganito ang gagawin ko, no? Para makarami akong matapos. Ilalagay ko na lang itong activity na to sa Google. Kasi konti lang tayo ngayon. Di maglagay tayo ng instruction. Okay, so ilang activity ito? 2. 1, 2. So may i-code. Meron tayong input data. Tapos ito, meron din i-compute. Okay, number 2. Mga output layout. And then number 3. Okay, so may 3 activity. Okay, so itong activity na to, lagay ko na. So, para teka lang. Lagay natin para makaano tayo dun sa module 5. No? Diba? Ang bilis natin, module 5 na. Activity
meron, no? Anong page? 81. Okay, 81. On page, ano nangyari? Wait lang. Nag-chat ako. Saan sinusulat ko? Ayan, okay. Activity 1, 2, and 3 on page 81 to 84. 84 will be uploaded in Gclass. Okay. So, gagawin ko na lang yan doon, no? Nilalagay ko lang sa Gclass, tapos ipo-forward ko na lang. Okay. So, moving on. Dito tayo sa... Okay. Ano nangyari? Ba't hindi nag-move? Ano nangyari sa ating... Nangyari sa'yo? Module. Ano tayo dyan? Ano ibig sabihin nun? Tapos na? Nandun na ba ako sa dulo? Hindi pa. And then, 70, 73, 75, 84. Tinupuntahan ko yung ano. Ano ba tayo sa dulong statement? Ito yung activity. 81, 82, 84. Oo nga, tapos na tayo! Yay! Okay, natapos na. Ayan. O, di ba? Natapos na natin hanggang 84. Ayan. Okay. Wala na pala tayong ano. Natapos na natin yung ating ano. Oy, di ba? Now, pwede nyo nang gamitin yung time natin, no? Para, meron pa tayong meeting, no? Ay, natapos na natin. Wait, so Tuesday. Pwede siguro. Tapos na kasi ako no? Sige, pag-usapan na lang natin kung pwede natin gamitin yung face-to-face natin ng Martes pag kompleto na kayo. Kasi siguro maganda. Asan si Mac? Mac, nandiyan ka na ba? Mac, wala si Mac dito Teka. Baka pwede kong tawagan. Teka, lagay natin dito. Pwede kaya siyang sumagot? Facebook, para naririnig nyo. May time pa tayo, pwede natin pag-usapan. Natin. Para Kayla. Kayla. Mac. MK. Aga natin. Pwede naman siguro
Hello, Mac. Hello, Mac. Hello, Mac. Reply. Pwede ka bang mag-reply? Mac. Ano yung sauce yan? Nasa, MRT? Sa MRT. Mac, meron kami pinag-uusapan kasi natapos ko na yung natin, yung module, no? So, kasi may tinanong ka sa akin kung pwede ba tayong ah, pwede bang gamitin yung time natin sa class para dun sa mga project natin. Um, kung tapos na kasi ako, di pwede na natin gamitin. Kaso, may Tuesday pa kasi tayo. Teka, i-share ko lang yung kalendaryo. Share natin. Uh, share ko yung screen ng ito. Ayan, share. Nandito kasi yung So, kailangan uh, uh, naririnig mo ba ako? Ano ko lang yung calendar. So, ilalagay ko sa buong para nakikita natin. Sige lang. Yan kasi ay gawin natin month. Pwede ba month? Ay, ayaw. Okay. Agenda. Work week. Hindi siya nag-aano ng kalendaryo. Teka. Yun na lang ko. Ito. Calendar. Ayan. Yung calendar ko na lang. So, gawin natin month. Yan. So, ito yung buong ng January. So, yung exam ay mula dito, 22 hanggang dito. So, meron pa tayo. Ito yung week na ginagamit natin ngayon. Week 10. So, meron tayong next week. By the way, walang pasok ng Monday. Ito, meron tayong Tuesday at saka ito. So, I guess, dahil tapos ko na, maglalagay na lang ako ng activities sa Google Class. Yung 3, base doon sa last na item nung I guess, pwede na nating magamit yung 14 at saka 17. Tapos, yung presentation, syempre after ng finals. Ayan. Or pwedeng pwedeng itong no? Pwede na tayong mag-deliver ng Kaya na ba? Or sa 17? Or sa 21? Ayan. So yung mga kakauspag natin. Hindi kita rinig. Wala akong naririnig. Kung pre-day yon, pero naririnig mo ako. Naririnig, nagre-reply ka sa chat. Ayan, okay. So, nakashare yung screen mo, ha? Kasi nga, nakatatapos lang namin. Ilan ba kami dito? Ilan ba tayo? 12. Ayan. So, nakashare yung screen. Kung ang exam ay yung week ng 22, ayan, etong week na to, yung 19, yan yung exam. Pwede ba, ayan, tanongin ko na rin kayo, pwede ba itong
week na to, since free naman kayo, pwede na tayong mag-present ng Friday, 17th, para sa finals. Pwede. 17 yung final presentation. Ay, mali ang akin. Ayan. Sa kabila. Pareho nakabukas eh. Ay, doon sa GC ko nilagay. Pwede. May presentation kayo for ano to? Hindi ko makita. Pat-pit. Ano yung pat-pit? Ano yung pat-pit? Sagutin mo nga ako. Ano yung pat-pit? PE! 17. Magpa-perform kayo. Okay. Okay. Pwede siguro ng, teka, 21. 21. 21. Nilagay ko sa GC yung 24 po, pwede po kaya. Ano yung 24? Wala ba kayong exam ng 24? Naglabas na ba ng schedule? Kasi ano yun eh, exam week. Ay, oo nga, walang cobol. Pwede naman. 22 to 23 yun sa inyo. 24. Ay, hindi ko alam. Baka proctor ako, ha? Kasi proctor ako dati. Baka i-proctor ako. So, hopefully, hindi ako mag-proctor. Kung hindi ako mag-proctor, pwede tayo ng 24. So, tentative 24. Okay. 24, tentative. Unless I am a proctor in the final exam. Okay, ayan, meron na tayong nadesisyonan, no? Okay. Ayan. So, diba, ang dami nating natapos. Kahit kulang kayo. Paano po mang pag hindi okay lang po ba ng 25? Kung hindi pwede ng 24, 25, wait lang, dito tayo sa kalendaryo. 25 is Saturday. May Saturday class kasi ako. Hindi ko alam kung, kasi yung Saturday class ko ay 7:30 to 12. So, gusto nyo, kung hindi tayo matutuloy, di after nung 7:30 to 12. Sige. So, 25, if 25 after lunch. Final presentation ng project. Live. Dito sa GC. So, dalawa yung option natin, no? Okay. Balik natin. Okay. O, diba? Dami natin natapos. Ilagay ko na rin sa GC yung nakalagay sa GC ko lang. Tundas. Nalilito ako sa mga ano. Okay. Para isa tayo. Load na lang natin. So, free na kayo on 14.
at saka 17. So yung 14, 17, pwede nyo nang gamitin iyon. Okay. Okay. Ayan. So confirm na. You can use our extra time to finish final presentation project. Because we are done with the outline of the course. Ayan. Okay, para official. So, ayan. So, that is 14, 17, and 21. Okay? Yung mga pwede nating tapusin na lang is yung activity, no? 12 to ilagay ko lang sa sa G-Class para ano tayo naka-declare yan lahat, no? Okay, kasama sa computer para dun sa ating final. Okay, so yun lamang. Salamat na marami. Ayan. Wala dyan, at least aware kayo dun sa ating Maki, at saka yung naandito sa club, sa class, no? Paki-relate na lang yung ating na-finalize dun sa ating klase, no? Okay. So, yun lamang. Ayan. Meron pa po ba kayong question? Pwede na tayong mag-ano. Wala. Ayan, chat. Sino yung nag... Ako pala yun. Meron ba kayong, yung mga nandito, meron pa ba kayong question at katanungan, clarification? Ayan. So, nandito sa class ngayon, yung 13, laki 13 tayo. Si Angeline. Angeline, may tanong ka pa ba? Bigyan mo ako ng thumbs up kung wala na. Mark Christian Reyes. Roman Aragon Lopez. Lancelot Tibay. Rafael Gabriel. Michaela Coronacion. Sian Jake Francisco. Alicia May Villaverde. Ay, ba'y nakikinig? Baka naman mukha lang kayong nandyan, ha? Ayun, ayan, nag-ano na sila. Okay, wala na raw silang tanong. Ay, wait, nagtaas ng kamay si ano. Lancelot, anong question mo? Nakataas ka ng kamay. Wala, napindot lang po. Lancelot. Wala. Nakataas lang ang kamay. Nagkamali ka na napindot. Opo. Wala din. Wala siyang audio. Ilagay mo sa chat para hindi ako nalilito. Mac, meron ko pa bang tanong? Kailan daw ang deadline ng activities? Ay, syempre makikita mo yun sa G-Class. Hindi ko pa nagagawa. Ikaw talaga. Gagawin ko pa lang Load ko pa lang. Ulit mo Wala ka na ng audio, magalit ka pa. Sige. May tanong ko pa. Baka may tanong ka pa. Meron ka po bang ika-clarify? Makikita niyo yung pag-post ko, makikita niyo yung deadline. Wala na. Okay. So, wala na raw tanong si ano. Namali lang daw po ng pindot si Lancelot. Ikaw talaga, Lancelot, kung ano pinagpipindot mo. Okay, class! This means end na yung session natin kasi tapos na tayo. Congratulations dun sa ating Lucky 13. Kayo yung aking pansarado. Ay kita-kits na lang tayo, I guess, sa presentation. Good luck. Kung meron po kayong mga clarification dun sa inyong final project, no? Mag-send na lang kayo ng message sa akin, ha?
Okay, salamat ng marami. Pwede na tayong mag-end ng ating session. Ayan, don't forget, dun sa ating attendance, teka, para sa ating attendance, ang topic ay Module 4. Topic, Module 4. Finish na. Okay. Alright. Pwede na tayong mag-dismiss. Salamat ng marami sa inyong pagdating. Thank you po, ma'am. Okay, naka-record naman yung pwede nyo balikan. Bye, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Bye-bye. Thank you po. Sharing. And i-end ko lang ang ating recording. Stop.